Okay? Mga katribo, mga kababayan, meron po tayo ngayong bad news, but at the same time, good news. So, may background music po ako. Kasi naman di ba, campaign period ng barangay elections. Dumaan yung kapitan ko. Ganda naman ng music niya. Balikan natin itong sinasabi kong good news, but at the same time, bad news. Alin po ito, mga kababayan? Ito po yung umaalingasaw na baho ng mga Duterte. Naglalabasan po ngayon ng sari-saring mga itinatagong baho ng pamilyang ito. Una, nag-umpisa po kasi yan sa gulo o sa awayan tungkol dito sa nabulilyaso na paghingi ng confidential fund ni BP Sara. Na ito nga, dahil dyan sa pagkakatanggal ng confidential fund nitong kamara, ay dito po nag-umpisa ang gera. Parang naging mitsa. Mitsa ng gera ng Israel at Hamas. Opo. Dahil sa pagkakatanggal ng confidential fund worth 650 million pesos for the year to next year, 2024. And then onwards yan. Pwedeng retain sa 650 or pwede pa nga mag-increase. Depende sa kung hindi ba nakakatunog ang mga taga-gobyerno tungkol sa paano ito gamitin. Buti na lang po, sa ngayon pa lang, sa umpisa pa lang, kumbaga, napigilan na. So ngayon, dahil dito sa paglitaw, nauna yung paglitaw, dahil dito sa mitsang ito, na nag-umpisa ng malaking sunog sa pagitan ng itong nag-aaway sa ngayon na clan, yung Romualdez and Duterte. Sa ngayon, Duterte Romualdez pa lang. But, alam na natin na ang Romualdez is magkakabit yan ng Marcos. So ngayon, dahil dito sa controversy ng pagkakatanggal ng confidential fund ni Sara na ikinagalit ni Sara, ikinagalit ng ama ni Sara, ikinagalit ng mga supporters nila Sara Duterte, mga Duterte. At dahil nga po dyan, lumabas na naman po yung masamang pag-uugali nitong tatay na Duterte, yung tatay digong nyo. At ganoon na rin po yung masamang ugali din ng anak na si Sara. Na yun nga, parinigan, batuhan ng putik, at itong pagsali po sa eksena nitong ama na sa ngayon ginigera niya ang Kongreso. O di ngayon, ano ito? Nagka-dare. Ano bang dare sa Tagalog? Ano ba yan? Challenge. Dinidare po ni Duterte at ng kampo niya na ilabas yung mga documents ng expenses ng government. Financial audit. I-audit daw ang kamara. Pati itong
isang nauulol din, parang asong ulol, parang lang, parang asong ulol, nakahol ng kahol, itong si Tabatchoy, ano ba pangalan? Si Harry Roque. Naglantad din siya ng mga baho ng kamara. Samantalang kasali siya doon. Kasali siya. Ang binanggit niya, 17th Congress. Nakasali po siya. Na ang nakakatawa, ngayon pa lang niya inilalantad yung baho. Nagawa nila, kasali siya. Porque nawawala or mawawala dahil tinatanggal ng Kongreso yung confidential fund ni Sara. Ngayon nag-iingay. Bakit nung nandoon siya sa pwesto, tahimik siya? Dahil nagkikinabang? O di ba? Dahil nagkikinabang din, tahimik. Ngayong hindi na siya nagkikinabang dahil wala na siya doon at apektado siya dahil ang apektado sa confidential fund ay yung sinusuportahan niya, si Sara. O ngayon nga, dahil dito sa kontrobersyang ito, nagkaroon po tuloy ng idea ang karamihan, maging ang netizens, ang COA, ang Congress, everybody, nagkaroon tuloy ng idea na i-audit yung pamilyang Duterte. Dahil dahil dito sa gulong ito, lumabas tuloy yung mga itinatagong baho doon sa Davao City. Nung sila sa bagay, sila ang nagpapatakbo, itong pamilya Duterte. Mula sa tatay, sa anak, at ngayon, sa anak pa rin. Na tipong walang hint na gusto nilang bitawan ang Davao. Talagang kanila yan. Kaya nga siguro gustong-gusto nila na maging federalismo tayo dahil ganun ang mangyayari, yung mga probinsya, yung mga regions, iisang pamilya na lang ang hahawak. Kaya ako ayoko ng federalism eh. Mas malala po yan kaysa gobyerno natin ngayon. Ngayon nga nangyayari, what more kung federalismo na? Kagaya ng nangyayari sa Davao, iisang tao lang or iisang pamilya lang ang maghahawak ng isang lugar. O ngayon, yun nga po, dahil dito sa gulo ng controversy ng confidential fund na yan, naglalabasan tuloy at nagkakabukingan na. Booking. Yung mga gastos nitong pamilyang ito mula kay sa tatay na Duterte, na yung confidential fund ng City of Davao ay pinakamalaki pala sa buong bansa. Mas malaki pa sa Manila, sa Makati, sa Quezon City, pinakamalaki. At nandyan pa yun palang pinaggamitan nitong confidential fund na ito ni tatay na Duterte ay para pagpapapatayin yung mga kalaban. EJK, yung mga suspected terrorists, mga NPAs, buti lang naman kung talagang totoong mga kalaban ng gobyerno. What if mga inosente yung iba kung nakursunadahan lang? At inamin niya po yan. Inamin niya mismo galing sa bunganga niya na ginamit niya yung confidential fund na yan para patayin yung mga
kaalyado ng Makabayan Black? Well, pagtungkol po naman po kasi sa NPA, para sa akin po kasi, dapat talagang mapuksa yung NPA. Dahil talagang salot po talaga yan. May personal experience kami niyan dito sa amin. Now, hindi naman po siguro, kahit po ganun ang gusto nating mangyari, yung pagpatayin ang mga kalaban ng gobyerno, pero hindi po yata tama na yung alkalde mismo, through a secret fund, ay pwede na lang na pagpapatayin ang kung sino ang gustong patayin. Tama po ba? Pumali. Kasi, magiging legal lang po ang pagpatay sa mga suspected terrorists, mga kalaban ng gobyerno, ay sa pamamagitan po ng armed forces, ng pulis. Yun po ang legal na paraan. Hindi yung isang mayor magpapapatay na lang ng kung sino. Kahit suspected NPA ba yan? Di ba? So, yun po yung isa sa mga baho na lumalabas sa ngayon. At hindi po yan chismis, ha? Kasi, mula mismo sa bibig nitong may gawa, nitong si Rodrigo Duterte, nakakatakot pala yung taong yan. Kayang-kayang may pondo para pagpatay ng tao. Ayon nga po sa malalimang investigasyon, hindi naman lahat ng mga pinagpapapatay nila ay talagang mga kriminal or yung bang dapat talagang patayin. Di ba yung mga kaso ng EJK, mga inosenteng tao. At ngayon, pinatunayan niya, natotoo pala yun. O ang isang latest po na baho na umalingasaw, ay itong confidential fund spending nung kasalukuyang mayor ng Davao ngayon, na walang iba kundi anak din ni Duterte, bunsong kapatid ni Sara, si Baste, na ayon nga sa COA, ay yung confidential fund ay ginastos po sa ibang bagay. Kasi di po ba, yung Intel Fund ay dapat kumbaga, yung mga pondo, sari-saring klaseng pondo, may kanya-kanyang designated na bagay para pagkagastusan. Itong confidential fund, hindi naman po ito para sa mga catering, sa mga palaro, sa mga pag-entertain ng mga bisita. Mali na po, di po ba? Na kumbaga, itong mga social expenses na ito, mayroon naman po yan na nakatalaga na talagang pondo para dyan. At hindi po yan pwedeng manggaling sa confidential fund, kundi sa expenses ng may sariling pondo. Mga social gatherings, spending, dahil hindi naman po maiiwasan yun As mayor, minsan po entertain siya ng mga bisita. Mga legal na expenses po yun. Kasi, na-audit. While yung confidential fund, na-audit man yun, pero hindi pang public. Not for public knowledge. Diba? At hindi po basta-basta amount ang nagagastos ni Baste. Bilyon din. Sus Mariosep. Alam nyo, itong si Baste po, pag-usapan po natin itong si Baste Duterte,
ayaw naman po nitong maging politiko. Ayaw nitong maging mayor. Ayaw nitong pumasok sa politika. Wala siyang hilig dyan. Bakit siya naging mayor? Pinilit siya. Nabubulol tuloy ako, napipilipit ang dila ko. Pinilit po siya ni Sara. Nung, 'di ba si Sara yung dating mayor, tatakbo nga siya ng president or vice president nung 2022, kinailangan yung papalit sa kanya. At ayaw nga po nung bata talaga. Kasi ang hilig yata nito ni Baste, yung ano-ano lang, yung whatever. Dinig ko nga, babaero ito. Kumbaga, iba ang hilig niya. Ano siya, yung easy-go-lucky. Wala siyang hilig sa mga seryosong ganyan na politics. Kaso, di ba, hinaltak siya ni Sara Duterte na maging mayor. O ngayon, naging mayor, ayan, nakopya na tuloy yung mga, di nakatikim din. Ay, laki pala ng pera dito. Na pwedeng gastahin na walang manghihialam. Now, yun ang akala nyo. Akala nitong mga Duterte po, forever sila na mamamayagpag sa kakakurakot ng pera ng tao. Pera ng kaban ng bayan. Akala nila yun. Walang magko-question. Hanggang sa nag-originate sa Davao, gusto nilang gawing nationwide yung kanilang pagkagahaman sa pera. O di ngayon naglalabasan. Bakit lumabas? Dahil na rin sa sarili nilang kagagawan. Diba? Kasi nga, yung confidential fund na ini-enjoy ni Sara doon sa Davao City as mayor, gusto nilang gawin sa buong Pilipinas. Ngayon na vice president siya, hanggang sa magiging president, vice president pa nga lang may confidential fund na. Only now, sa buong history ng political history ng bansa natin, ngayon lang nagkaroon ng confidential fund ng ang Office of the Vice President. Dahil dyan sa pagkagahaman na yan sa pera, ito na yung nangyari. Yun ang naging mitsa. Yung tuso sa confidential fund. Yun ang nagpabagsak. Yun ang naging mitsa kung bakit. Na ngayon tuloy, naglabasan na yung mga baho. Kayo, wala tayong problema sa mga mulat ang mata doon sa mga nakakakita ng kabulukan ng pamilyang ito. Pero doon sa mga hanggang ngayon na bilib pa rin dyan sa mga tatay digs nila, dyan sa Sara-Sara nila, ay, mukhang sila na rin po ang may gawa ng magiging kapalaran nila. Dahil pag itong away na ito tungkol sa confidential fund ay tumindi ng tumindi, may kalalagyan po itong pamilyang ito. May kalalagyan sila. Ito ang naging mitsa. Pero ang nakapagtataka po itong tatay digs nyo, parang ang lakas ng loob. Tabil ng tabil. Hindi po tumitigil hanggang ngayon. Walang katigil-tigil. Ayaw tumigil sa pang-aaway, pang-aatake ng mga nasa gobyerno. Ano pinagmamalaki nitong digong na to? Masyado siya yatang masyadong confident na mayroong sasalo sa kanya, may tutulong sa kanya. Sino kaya yun?
May mga kabig niya ng mga general, mga pulis na tumatanaw ng utang na loob sa kanya dahil sa pagtaas ng sweldo nila. O ang China, iba-back up kaya siya ng China kaya sobrang malakas ang loob? Di ba? Umaalingasaw na baho, mga kababayan. Kaya sana naman po itong mga pinag-uusapan natin, medyo i-share naman po ninyo sa mga kamag-anak ninyo, sa mga friends ninyo, na wag na po natin itong hayaan pa na manatili sa pwesto itong pamilyang to. Pero may laki-laki pala ng pera ng Davao na uuwi lang sa ano? Okay po mga kababayan, hanggang dito na lamang po muna. At meron akong kailangan gawin. Pero magkita-kita po tayong muli mamaya. Mayroon pa po tayong ibang pag-uusapan. Okay? Maraming salamat po sa panunood at peace to all of us.